Dapat ko mati ulit niya. Sila tulad niya. Babagsak po yung tulay dyan, mga pre. Nakuhanan po yan ng video. At syempre, kasama pong bumagsak dyan, yung nag-video, syempre. Solar siguro. Ayun, so. Naduwag, maalangan ulang na sa ta. Oh. Oh. Bagsak. Oh, isa pa. Isa pa. Oh. Oh, nakita niyo po 'yun? Nakita niyo yung pagbagsak? Ayan oh. Oh. Nakita niyo po yung pagbagsak? 'Di ba? Proud kasi dito, etong tulay na to, proud po yung mga DDS diyan. Kasi pagawa daw po 'yan ng tatay nila. Ngayon, nung bumagsak yung tulay na yan, okay, ipinasa kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulo daw po yung nagpagawa. Diba? Biglang pinasa. Diba proud kayo dito? Pinagawa nyo to? Ng tatay mo? Ang akala ko nga, 600 million lang yung budget dito. Yun pala, kung titingnan mo sa tulay, 600 million talaga yung na-apply dyan. Pero ang budget pala, 1.2 billion. So, kalahati po yung nawala. Kalahati yung nawala. Diba? Kalain mo yun. No? Akalain mo yun, digong. Diba? Pag galing China talaga yung materialis, wala talagang kwenta eh. Proud kasi si digong eh. Hindi, kunin na lang natin yung mga materialis dun sa China, ganun. Yan yung nangyari. Bagsak, may mga sugatan. Okay lang sana kung ikaw yung bumagsak dyan, digong. Walang problema eh. Diba? Oh, wala sanang problema kung ikaw yung bumagsak dyan. Diba? Kaso ibang tao. Yung proyekto mo, ibang tao yung nasaktan. Alain mo yung haligit, toothpick. Oh? Tapos yung mga jeepney, yung mga sasakyan dyan sa Manila, yung mga lumang jeep dyan, gustong palitan ni Digong ng produkto ng China. Oh. Nung hindi pumayag yung mga jeepney driver, nagalit si Digong. Minura yung mga jeepney driver at bahala daw kayong mamatay sa gutom dyan. Oh. Yan po ang tatak Duterte. 'Di ba? Pag tatak Duterte, tatak China din po yan. Yung mga gamit, ay, madali pong masira yan. Diba? Ah. Ngayon, marami pong mga DDS, vloggeran, yung umaatake sa administrasyon. Diba? Naninira, gumagawa ng fake news, katarantaduhan, winawalang hiya yung Pangulo, minumura yung Pangulo, pinagbabantaan yung Pangulo. Bakit ang lalakas ng loob ng mga to? Oh, yun yung tanong. Alam nyo, halatang halata po na itong mga DDS kulangot vlogger na to, no? Na pinondohan po ito ng China. Pogo, China. Diba? Gobyerno ng China. Walang hiya ka si Jinping. Tarantado kang animal ka. Ha? Mananakop kang kutong lupa ka? Idol yan ni Digong eh. Si Xi Jinping eh. Oh. Halatang halata eh. Na ang China gusto pong makuha yung ating bansa. So, ang unang move nila dyan, papabagsakin ang administrasyon. Para pumalit ang tamad na vice-presidente. Yun po ang kanilang gusto. Diba? Kahit sabihin na nila, ay hindi totoo yung sinasabi nila na pinupunduhan kami ng China. Diba? Pinupunduhan kami ng Pogo. Hindi totoo yan. Ang tanong ko sa inyo, meron bang sinungaling na umaamin? Yan ang tanong.
Pag sinungaling ba, umaamin yan? Hindi. Di ba hindi? Ang mga DDS ay ubod ng kasinungalingan yan. Kaya lahat ng mga sinasabi nila sa kanilang mga live, i-reverse nyo lang po yan. At yun ang totoo. Diba? Huwag niyong sabihin fake news ako, mga DDS. Huwag niyong sabihin gumagawa ako ng kwento dito. Diba? Sample na nga lang itong bil ni Digong na to Noon proud kayo. Kasi ang ganda daw. Putang ina yan. Ang ganda daw. Napakaganda daw ng gawa ng tatay nila. Diba? Alam niyo yung posted dyan sa tulay na to? Parang paa ni Digong, umaalog-alog din. Diba? Nahihirapan ng tumayo. Kaya si Digong, pagtatayo, may aalalay sa kanya. Etong tulay, umaalog-alog din. Mana kasi sa tuhod ni Digong. Diba? Nung bumagsak, sabi, gawa ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Diba? Biglang pinamigay. Diba? Huwag niyo ikahiya. Dapat proud kayo. Proud tae. Pasintabi po sa mga kumakain, ha? Mga animal kayo, mga DDS kayo. Ha? Dutae dugyot supporter. Proud kayo niyan. Pag sinabing DDS, proud kayo. Walang hiya kayo. Animal kayo. Ha? Dutae dugyot supporter. Eto tandaan nyo po ang sasabihin ko. Kapag sinabi ng mga DDS na walang nagpupundo sa amin China, walang pogo, i-reverse nyo lang po yan. Dahil yon ang totoo. Ikaw ngayon, tatanungin kita sa sarili mo, alam ko, lahat ng tao nakapagsinungaling. Kahit ako, nakapagsinungaling ako sa lolo ko noon, sa nanay ko, nakapagsinungaling ako. Kayo ba pag nagsinungaling sa kanila, umaamin ba kayo? Sa kasinungaling ang ginawa nyo? Di ba hindi? Mama FSK, shoutout Marisa Sunukao, Mix TV, shoutout. Di ba hindi? Kaya ganun po yan. Pag sinungaling ang tao, di po talaga aamin yan. Di ba? Buti nga tayo, nasa katotohanan tayo Di ba? Pero sila, simula nung bata, maging ngayon, ganun pa rin po, walang pagbabago, sinungaling pa rin. Di ba? Iba po tayo sa kanila Binabasag natin sila Ay, salamat sa hindi pa nakapag-like dyan. Mag-like naman kayo. Libre pong mag-like dyan. Huwag kayo mag-alala. So, eto na mga preno. Itatak nyo po sa isipan nyo. Basta kahit anong sabihin ng mga DDS na yan, halatang halata. Pinondohan sila ng China. China, pogo yung nagpupondo sa kanila. At ang mga Duterte ay nagagamit. Okay, nagpapagamit din naman. Idol nila yung Inchik Inchikwa kang pukway lang po, king. Inchikway la, pongchoy la, bobo ka. Kaya nagpunta kami ng China mga pre. Hindi kami, alam mo yung nire-respeto namin yung lugar nila. Hindi kami pwedeng gumawa ng kalukuhan doon. Baka ma-report kami doon. Hindi kami makauwi ng Pinas. Diba? Pero at least, pumunta tayo sa lugar nila na may respeto. Pinakita ko nga sa inyo yung doon yung South China Sea, diba? Tinuro ko sa inyo kung saan banda yung South China Sea. Katapat nun, West Philippine Sea. Ang dagat pala nila doon ay brown, kulay brown. Kaya pala, kung titingnan mo yung dagat nila doon, hindi siya maganda talaga. 'Di ba? Hindi maganda yung dagat kung maliligo ka ha. Hindi ka magi-enjoy. Kasi kulay brown. Yun yung totoo diyan. Kulay brown po. Kaya dito sa Pilipinas, dito sa atin,
Kitang-kita mo naman yung mga beach natin dito. Napakaganda. Ang gaganda, di ba? Oo. Kala mo, nasa paraiso ka eh. Oo. So, tayo po, habang nasa China tayo, kaya nating ipagsigawan doon na atin yung West Philippine Sea. Okay? Meron akong ipapakita sa inyo, mga pre. Okay? Meron po akong ipapakita sa inyo. Kung mapapansin nyo po dito, mga pre, yung nakapaligid po sa amin dyan, mga inchik po lahat yan. Hindi po natin kalahi yan. Okay? Hindi po natin kalahi ang mga inchik na to. Karamihan dyan, nakakaintindi ng English. Karamihan, hindi. So, halo-halo. Okay? Pero ganun pa man, masaya tayo dahil nandun tayo. At, syempre, isisigaw natin yung para sa atin. 'Di ba? Kailangan nating ipaglaban yon. Panoorin po natin yung video. Atin ang WPS! Woo! West Philippines! Bike. So, yan mga pre. Paano mabot ng tulay? Oo. Sisigaw pa tayo ngayon. Sisigaw tayo. Para patunay na talagang agree sila sa sinasabi natin. Oo, di ba? Ayan. So yun mga kababayan, so kami sa Guangzhou, China. Kasama ko po yung mga ballpoint man, si Insan Mike, at ibang mga vlogger. Ballpoint man. Sisigaw yan. Atin ang West Philippine Sea! Isa pa! Atin ang West Philippine Sea! Yung katabi namin parang kamukha ni Alice Guo eh, no? Mamaya ko lang na. Si Takero. Sabi ni Takero, putang ina, pinahamak niyo ako dito. Hindi, panoorin natin yung, hindi ko kasi ma-forward eh, no? Wala kasing forward eh. Pero, merong ano dito, merong kamukha ni Alice Guo nasa likod namin. Panoorin natin. WPS! Woo! West Philippines! Hindi namin alam, nasa likod pala namin si Alice Guo. Bike. So, yan mga Paano pre. mabot ng tulay? Oo. Sisigaw pa tayo Sana umabot ng tulay. Yung tulay na pinagawa ni Digong bagsak na. ngayon. Sisigaw tayo. Para patunay na talagang agree sila sa sinasabi natin. Oo, di ba? Ayan. Oh, yung mga inchik eh. Nagmamasdan lang kami ng mga inchik eh. Sabi ng inchik na katabi ko. Narinig ko kasi yung sinabi niya eh. Sabi niya, Pung chuay la, pung chang ina. So yun mga kababayan, so kami sa Guangzhou, China. Kasama ko po yung mga ballpoint man, si Insan Mike, at ibang mga vlogger. Ballpoint man. Palakihin natin bago kami sumigaw. Okay, kasi gusto ko makita nyo si Alice Guo eh. Nandyan si Alice Guo eh. Palakihin natin ha. Yan. Okay. Sisigaw yan. Atin ang West Philippine Sea! Isa pa! Atin ang West Philippine Sea! Ayan si Alice Guo, ito. Yan o, si Alice Guo, nasa likod ni Takero. Oh, ayan o. Nakita niyo yun? Si Alice Guo yun ah. Mamaya ko lang na. Ayun po yung ano, ayun po yung kaibahan. Yun po yung kaibahan sa mga DDS vlogger. Tayo po, isinisigaw natin yung para sa atin habang sila, no? Binibenta na tayo. No? Nagpunta sila ng China para ibenta tayo. 'Di ba? So tama po ba 'yon?
Hindi, syempre. So ngayon mga pre, panoorin po natin ito. Panoorin po natin itong video na ito. Okay? Yan. Sinisisi ni Pangulong Bongbong Marcos ang palpak na disenyo ng tulay sa Isabela, kaya ito gumuho noong 1 linggo. Personal na binisita ni PBBM ang nasabing lugar kung saan naiwan pa ang isa sa mga truck na nakasabit sa tulay. Sabi ni Marcos, 1.8 billion pesos ang pondo para rito, pero ibinaba raw sa 1 bilyong piso para makamura. Ang resulta, nabaliwala ang pagtitipid dahil kailangan... Yun, nagtipid pala eh. Ba't kasi nagtipid? Diba? Si Digong talaga. Anyari? buuin uli ang tulay. Hanggang 44 tons lang daw ang bigat na kaya ng tulay, pero ang isang truck pa lang, mahigit 100 tonelada na ang bigat. It is a design flaw. Mali yung design. Ngayon, babalik na naman tayo. Gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support. Papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Believe me, we will find out who's responsible. Basically, who made the design? Because their design was poor. Look, what happened? Mga kapatid, At sabi pa ng Pangulong Bongbong Marcos, yung nasa likod niyan talaga, mananagot talaga. Diba? Papanagutin talaga. Marami pong proyekto si Digong. Kaso, lahat tinipid. Iyan yung tatak, lutae.